God sa lawak. Hallelujah, hallelujah. We praise your name, oh Jesus. We lift your name today, God. Hallelujah. Happy New Year po sa bawat isa. Pwede nyo pong batiin yung katabi nyo. Happy New Year. Happy New Year. Yan. So, isang taon po tayong prinotektahan ng ating Panginoon, pinagpala at inalagaan. No? So, God deserves our praise and worship today. Amen. Hallelujah. Let's prepare our hearts to praise and worship our Lord. Hallelujah. We give you praise and glory, God. Hey! Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Sa buhay kong ito, pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Let's clap our hands to the Lord. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang. Yes, sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo ko lang na naman, ako'y madaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagad
kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong ibig. Come on! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ang kagalangan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Yes! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Hey! Praise God! Praise God! Now let's sing it. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aming nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yes! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Oh Lord, we thank you, God. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Let's sing. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. aking nadarama, Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, God, oh Lord, hallelujah.
langit sa bawat isa, Panginoon, sa pagkatagpo mo sa amin today, God. We praise you, God. Hallelujah. Thank you. Thank you, God. Hallelujah. We thank you, God. Hallelujah. And this is the word of God from Romans 5, verse 1 to 2. Sabi dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Verse, sabi dyan, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Yes, hallelujah. Can we clap our hands to our Lord today, God? Amen. Hallelujah. Hallelujah. You deserve everything that we offer today, God. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ng mabuti, lahat mong ginawa. Habang walang kakayanan. Habang Karapat-dapat pagukulan na yes, God. at wagas mo Yes, pagsita. Habang walang kakayanan masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Sing niyakap mo. Iyakap mo ako sa aking karunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo. Ang walang sawang manunubos at umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y yawat ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karunan. Inibig mo ako nang di kaya. Niyakap mo. Niyakap mo ako sa aking karunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat
sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. God, hallelujah. Oh, we worship you, God. Yes, hallelujah. God, let's sing niyakap mo. Yakap mo ako sa aking karunya. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karunya. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira ang kabanata
Can we raise our hand to the Lord? Di magbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan. Yes, yes. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Yes. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, yes. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan. Nandiyan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Let's continue to worship God. Walang hanggan. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Hallelujah. Hallelujah. Kung laman ng puso ko, Yes, kapatid, malaya ka magpuri ng walang hanggan. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Come on, open your mouth to the Lord. Worship Him in your own way. Hallelujah! Hallelujah! Walang hanggang pupurihin. Hallelujah! Buong laman kong ito
walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Yes, God, hallelujah! Can we shout hallelujah to the Lord and give the best clap offering that we have? Oh God, hallelujah, Lord, we thank you, God. We praise you, Lord. We worship you today, God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, God. Be praised. Be praised. Be praised. Hallelujah. Yes. 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 We give you praise, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes. Yes, Lord. Yes. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. We worship you. Oh, God. Purihin ka ng aming kaluluwa. Oh, Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyong kabutihan ngayong araw, oh Diyos. Salamat, oh Diyos, na kami ay inalaw mo na makapagpuri sa iyo, na makasama sa iyo sa araw na to. Hallelujah. Thank you, God. Thank you. And Lord, as we continue, God, we ask for your anointing, Lord, sa aming tagapagsalita, God. Let your words, God, ay aming manamnam, Panginoon, at patuloy na bumago ng aming buhay, God. Mas malapit, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Mas malinaw, Panginoon, ang aming mga buhay ay naaayon sa iyong salita. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Karapat dapat kang purihin, O Diyos, God. Can we clap our hands to you, Lord? Yes. Yes, Lord, you deserve this, God. Hallelujah. 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 Yes, God, we thank you and we magnify you in our midst, God. Ikaw ang maparangalan, madakila, at maitaas sa aming kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning. Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Kamusta po ang buhay natin? Siyempre, no? Mas mabuti siya sa dati. That's right. Mas mabuti nga kaysa dati. Hallelujah. Happy New Year! Alam mo, dapat punong-puno ito, no? Alam mo yung mga tao ngayon nasa palengke, punong-puno ang palengke. That's matter. Ang daming tao. Bakit pagdating sa church, konti lang? Di ba? Ano kaya kung dalhin ang simbahan doon sa palengke? Ang daming tao, siksikan ng mga tao, hindi ka makadaan. Diyan lang yun, nasa Dasmatri lang. Grabe siguro sa mga malls. No? Praise the Lord. At tayo po ay ganun din ng dati. Parang makikita mo na mas mahalaga pa ang palengke sa mga oras na ito, no? Andun lahat ng tao eh. Pagkagising kaninang umaga, hindi pa nakahilamos, diretso na. Kasi baka maubusan sila. Takot silang maubusan. Mga kapatid, Happy New Year! Malapit na po, isang oras na lang. Ay, hindi po, ilang oras na lang. What I mean, ilang oras na lang po. So, ngayon po dahil New Year, ang ating po pag-usapan is all about New Year's resolution. Wow! Balik tayo ng aaral pa tayo, di ba? Mga bakasyones, mga ganito. Sabi ng teacher, okay, make a New Year's resolution. Oh. So ngayon, iyan pong ating pag-usapan. What do we do with a New Year's resolution? Ano po yung gagawin natin sa New Year's resolution?
we reflect on our lives. Ito po yung ating gagawin. Ayan. I-reflect po natin ang ating mga buhay. Ayan. What do we do? Reflect on job. Ayan. Sige, lagay nyo na lahat. Oh, ayan. Kapatid, nakita natin, i-reflect natin ngayon ang ating mga trabaho. May promotion ba? From January to December, ano po nangyari? May promotion ba o demotion? Diba? Diba? Sa halip na promotion, tanggal. Diba? Ayan po. Atin pong pagbulay-bulayan ngayon, yung mga buhay na nakaraan up to this point of time. Sa family, harmonious ba or conflict? Gera ng gera? Wala nang sinabing isa, kundi gumira. Wala nang, di ba? Pag sabi sa nanay, ang nanay, sa ating mga finances, are we gaining or deficit? Diba? Isip-isipin po natin yan. Ang mga finances na ano nangyari sa ating mga finances. Now, sa ating pong ministry, are we maturing or dying? May mga ministry na, kapatid, ano ba ang nangyayari sa atin? Nagmamature ba? O namamatay na? Yan. Yan ang magandang gagawin natin sa buhay natin. I-reflect po natin, ano ba? Ano ba talaga? Ayan. Something good ba or something bad? Diba? Yan. Mga kapatid, ang sinasabi po ng Bible, whether you feel struck, yan, whether you feel struck, you feel like failure, you're frustrated with yourself for repeating old patterns. Ganyan tayo, ganyan eh. Pag hindi mo yan mabigyan ng solusyon ang buhay mo, bago matapos ang taon nito, sa next 2024, ganun pa rin. Repeat lang, ganun lang, balikan mo ng balikan, ganun lang. Ayan. We are frustrated with ourselves for repeating old patterns. You're so discouraged by how slowly you are growing, or you're feeling discouraged and hopeless. Diba? Kaya maraming mga tao sabi, ano ba to? Wala nang ka-asenso-asenso. Bagong taon na, ganito naman. Minsan, pagpasok ng bagong taon, may gira na eh. Diba? Hindi mo na nagbigay ng space ng kagalakan, kasiyahan, di ba? Alam mo kapatid, not only yung mga tao po, mga unbelievers, but even to the Christian's life. Kasi ako po ay marami din ako nakikita ng ganyan. Hindi pa nga nag-uumpisa ang bagong taon, gira na. How mas more pagpasok ng bagong taon? E di patuloy na ang gira. Ayan. So makita po natin kapatid na talagang repetition lang ang buhay natin. Ganun ng ganun, ganun ng ganun. Di ba? Parang sa eskwelahan din, gagawa tayo ng New Year's resolution, ganun pa rin ang buhay natin. Gumawa lang tayo. Now, New Year's resolution will not be a help for growth, but the Word of God. Yan. Ang New Year's resolution po, mga kapatid, ay hindi makakatulong sa paglago, kundi ang malalago tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya if you want to grow spiritually, you need the Word of God. Matanong ko lang, and be honest, sino dito ang may Bible sa bahay? See? Tama. Thanks for the honesty ng mga tao. Kapatid, sayang hindi ko nadalasan at nakita ko sa inyo yung bagong Bible ko. I bought it for 400 nung doon po sa Father. Makabili tayo ng magkanong halaga ng mga cellphone na yan. Kasi hindi ko kasi alam yung mga cellphone na yan. Pero naririnig ko lang mga 30,000, 50,000, ganyan. Pero ang Bible, 400, napakaganda na, hindi natin mabibili. Na nandoon lahat ang katotohanan na kailangan mo sa buhay mo para lumago ka sa Panginoon. Pero hindi. Mas gusto natin yan. At nakikita ko po, hindi na ako lalabas pa. Sa mga apo ko lang, sa mga kapatid ko lang, grabe. Kaya ako, discouraged ako dyan. Kaya hindi ako mag-aral niyan. Mas pag-aralan ko ang salita ng Diyos. Kaya ito pong sinasabi,
New Year's resolution will not help you for growth, but the Word of God. Kaya po sinasabi ko lang sa inyo yan, at least I wash my hand with the blood of Jesus. Sinasabi ko sa inyo, please, unahin niyo ang Bible. At basahin, at basahin, at basahin. Dahil lalago ka doon, kapatid. Yan. So therefore, ngayong umaga mga kapatid, ang ating pong topic is about growth resolution. Wow. Sana kung may mapil tayo ngayon, gagawa na tayo ng growth resolution natin. Pass your paper. Sige po, let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa magandang umaga na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Pinupuli ka namin at sinasamba. Lord, we are praying to the Lord na maghari ka sa amin upang lumiwanag, Panginoon, ang amin mga buhay. Lord, I pray, Panginoon, that you will open the heart of your people, Lord. Touch every heart, every mind, every spirit right now, Lord, upang ang salita niyo, Panginoon, ay maliwanagang magbibigay ng kaliwanagan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, napakabuti niyo, Panginoon. Why, Lord? Because, Panginoon, marami na, Panginoon, namatay, hindi umabot. Hindi na makaabot ng 2024. Ngunit, Lord, narito kami sa umagang ito na may kalakasan, Panginoon, upang sumamba sa inyo, Panginoon. And therefore, Lord, we just glorify your name, Panginoon, sa pakabuti nyo na walang kapantay at walang katulad, na maabutan namin in the year 2024 for your glory and honor. Panginoon, maraming salamat, Lord. I pray, God, that the Holy Spirit will just reign in the midst of your people right now. And I pray that the Holy Spirit will speak to our hearts right now and to our spirit. Lord, maraming salamat, Panginoon. And help your servant, Panginoon, as I share your word to the people. Father, we just glorify your name, and this I pray in Jesus' name. Amen. Buksan nga po natin ang Ephesians chapter 4, verse 14 and 16. Tagalog po. English mong ano ko, pinalitan ko po ng Tagalog para Pilipino tayo. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Sige po, basahin po natin Ephesians 4, 14 to 16. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Verse 15, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng lahat. Sa pamamagitan niyang buong, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasukasuan at namula rin sa Kanya. At kung maaayos ang gumaganap ng tungkulin, ang bawat bahagi lumalaki ang katawan at pinapatatag nitong ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ulitin ko lang. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin, maayos na pagganap ng tungkulin, ang bawat bahagi lumalaki ang katawan at pinapatatag nitong ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya kung maayos pa lang, kapatid, ang gumaganap ng tungkulin, ang sinasabi dito ay lumalaki ang katawan at pinatatatag. Yan. So, balik natin, kapatid, balik natin sa 14, hindi na tayo tulad ng batang madaling maligaw. Ayan. At matangay sa sari-sariling mga taong hangad dalhin tayo sa kamalian. Alam natin katotohanan, kaya yun pong importante kung may Bible ka. Because kung may Bible ka at binabasa mo, you know the truth. Kaya kung may mayroong taong lumapit sa iyo, ay kaya mo siyang harapin na, sorry na lang po. Alam niyo ba, in the early stage of my life, may dumaan po na grupo, mga religious din.
Nagbabasa ako ng Bible, nilapitan ako. Sabi sa akin, huwag mo na pasakitin ang ulo mo. Alam mo ba, sabi niya nga si Jesus was buried into hell? Hindi, siyempre, bago ka lang, sa impyerno pala si Jesus Christ. Di ba? So, hindi ako mapalagay. Pumunta ako sa pastor namin, no. Sabi niya, hindi impyerno yan. Yan ay Hades, lagayan ng mga buto. Sabi mo, kapatid, ang daming manininlang. Yung gagamitin ang salita ng Diyos, pero manininlang. Pero ngayon, hindi na tayo manininlang. Amen! Manininlang pa ba kayo? Siyempre hindi na. Bakit? Kasi you know the truth. And the truth will just set you free. Kaya hindi na. Sa halip na malinlang kayo, kayo na rin magtuturo sa kanila. Diba? Amen! Ayan. So ngayon, what factors bring? What? Ayan. What factors bring about growth in our life? What? Ano po ang factors na nagdadala po ng paglago sa ating mga buhay? What growth? Number 1, problem. Problem can be opportunities for growth. Hindi pala masama ang problema eh. Problem can be opportunities for growth. Yan pong sinasabi. Tingnan po natin ang Genesis 35, 9 and 10. Now that Jacob had returned from Padan Aram, God appeared to him again at Bethel. God blessed him, saying, verse 10, your name is Jacob, but you will not be called Jacob any longer. From now on, your name will be Israel. So God renamed him Israel. Pinatili na siya, pinalitan yung kanyang pangalan, kapatid. Jacob's name may be significant to him as it implies good status. Mga kapatid, alam natin yan, ikaw mahalaga, ikaw tayong lahat. Yung pangalan natin ay mahalaga yan sa atin. Amen! Mahalaga ba ang pangalan mo sa iyo? Bakit amen? Lord, let the peoples be strong. Amen! Praise the Lord. Mahalaga po yung pangalan natin. Hindi mahalaga ang pangalan natin kung mali po ang pangalan, ang mga spelling ng ating pangalan na hindi yun ang dapat. Hindi mahalaga yun. Pero kung tama ang iyong pangalan, ang pangalan mo ay mahalaga para sa iyo. A change in status in life may seem ugly or negative at first, but there is where your growth will take place. Di ba? Katulad yan, mga kapatid, palitan yung pangalan mo, sa akala mo pangit ang pinalit. Pero yun kakabuti, naalala ko, kapatid, no, na si Carlito, supposed to be ang pangalan niyan ay Edwin. Pastor Russell. Supposed to be ang pangalan niya ay Edwin. Ang gusto naman ng daddy niya, Russell. hindi siya nagustuhan doon. Pero ako gusto ko sana yon. Kaya change status in life if it seems ugly or negative at first, but there is where your growth will take place. So, hindi po pangit. Ganda po sapagkat doon tayo ay lalago sa lugar na yan. Magbibigay pa ako ng example. In my life, i-retain lang yan. Ako, kapatid, ay sinasabi ko na sa inyo noon, alam niyo na lahat ito, na ako po ay nabubuhay sa karangyaan kasi po mayaman po daddy nila eh. So I have everything. May sarili akong bahay, may kotse ako, anong gusto ko, mabibili ko, anong gusto ko, gawin ko, magagawa ko. Pero sana ko dinala ng Panginoon, tinanggal niya sa akin yon. Alam niyo ba yon? Nang tinanggal niya sa akin noon, alam niyo ba ang buhay ko? Namuhay kami ng sobrang kawawa, very ugly life. Yung kumain ka ng panis, mag-ulam ka ng 5 centavos na isang kutsara na bagoong, doon na kami dinala. Pero mga kapatid, kung hindi ako inalis ng Panginoon sa sitwasyon ng buhay ko, nasaan ako ngayon? Diba? Baka hindi na sa kangkungan, hindi na sa putikan, baka sa simenteryo pa. Diba? Siyempre, pag marami ka ng pula, ambisyoso ka na, baka na-hold up ako, baka may pumatay na sa akin. Diba? Pero kapatid,
yung pong sitwasyon napaka-ugly na nangyari sa buhay ko, it returns to goodness of God. Amen! Napaganda ang buhay ko. Di ba? At pati ang mga anak ko, nag-dinisire ko sa buhay ko talaga. Because nung ako naging Christian, naramdaman ko ang kabutihan ng Panginoon. Kaya ang desire ko talaga na pinagpipray ko na, Lord, gusto kong mga anak ko, Panginoon, ay bayaan nyo na maglingkod sa iyo. And I praise the Lord, di ba? Mga kapatid, ganun din po mga kapatid, kapag ang seed mahulog sa lupa, halimbawa itanim natin, yan sa tanim. Ano pong maramdaman ng seed doon sa lalim ng lupa? It's dark. Pakita po natin. Your situation may be dark at the first time, like a seed thrown under the ground, but that the exact place you need to grow. Diba? Hindi siya mag-grow, kapatid, kung hindi siya nilagay sa ilalim ng lupa. Pero paglagay niya doon, ano kaya sinasabi ng seed doon? Ba't ako nilagay dito? Ang init dito, di ba? Ang dilim, di ba? Pero hindi niya alam na sa pamagitan ng pagdala sa kanya sa ilalim ng lupa, ay siya po ay lalaki siya. Di ba? At mapakinabangan siya. So, ganyan po ang buhay natin. Pag inalis ka ng Panginoon sa isang lugar, dadalhin ka niya sa isang mabuting lugar. At ako, hindi ko pinagsisihan ang nangyari. At first, nagsisi ako. Sinasabi ko nga sa inyo, di ba? It was my testimony. Halos night, hindi umiiyak ako, pero hindi ko pinapakita sa mga anak ko dahil ayaw kong maramdaman nila yung kapigatian ng puso ko. Gusto kong magtingin ako sa kanila. Kumakain kami kapatid ng 5 centavos na bagoong. Nakatawa ako sa kanila, pero umiiyak ang puso ko. Kaya, ang mga anak ko na rin, sa ganong sitwasyon before, ay nag-enjoy na lang din. Pero napaka-sitwasyon. Now, problem and difficulties are painful. Mayroon bang problem at difficulties na masarap? Very painful and inevitable. Unavoidable. Hindi maiiwasan talaga. Ang mga problema bilang dumarating, ang mga difficulty in life. But we need to see them as opportunity for growth. Dapat positive tayo. Masakit man yan, very painful yan, kapatid, but we need to see them as opportunity for growth. Amen! Katulad ng sinabi ko sa buhay ko, tulad ng tanim. Diba? Katulad kay Pastor Carlito. Wala siya dyan, nasa office siya. Kapatid Pastor Carlito, gusto niya maging piloto. Yun talagang design niya pag-graduate niya sa high school, piloto. Kumuha siya ng, ano ba yan, nga test na yan, NCAA ba yan? Alam mo kapatid, mabuti pa ang bubo nakapasa. Siya hindi naman siya bubo, pero bagsak siya. Discouraged siya talaga. Grabe ka disappointed ni Pastor. Kasi gusto niya magpiloto. So stop siya for 1 year. Tapos encourage ko siya. After 1 year course, Bible school ka na lang. Dandahan ko lang siya. Hanggang sa, walang option. Pumayag na lang siya. Saan siya ngayon napunta? Kung siya'y piloto, baka matagal na nakras ng aeroplano. Di ba kapatid? Totoo lang. Ang daming nakras eh. Eh siya, pag nag-drive ng kotse, kala mo naka-drive ng aeroplano eh. Di ba? Bilis siya mag-drive. Siguro, gaano pa kaya kung sa kalawakan? Di ba? Kung hindi siya binagsak ng Panginoon, piloto siya, sana wala na tayong Pastor Carlito. But because maganda ang plano ng Panginoon sa kanya, ayan, tiningnan na lang namin as opportunity for growth. Blessing ng Panginoon. Naging pastor siya. See? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Pag dumating ang sandali sa buhay natin na, ang ganda-ganda ng ganung negosyo ko, ang ganito. Tapos, bakit ako na ganito? Bakit nasira? Bakit na bankrupt? Bakit na ganito? Kasi may plano ang Panginoon. Alam niyo ba yan, kapatid? Lahat ng mangyari sa buhay natin, kapatid, ay pinahintulot ng Panginoon for a purpose. Hindi mangyayari sa buhay natin ang isang bagay as being a Christian na walang layunin ang Panginoon. Namatay si ganito, may plano ang Diyos. I don't know, sa Pasig ngayon,
Ang pamangkin ko, 1 month lang, sinabi niya, pinakita ang result. Cancer sa colon. 1 month lang. Ayun, nakahimlay. Hindi nila ilibing kasi gusto ng magulang isasama pa sa New Year. Kaya ang libing sa 2024 pa, sa address pa. Grabe kapatid, sa loob ng 1 month, dead ball. Diba? Ang dali, no? O diba? So, lungkot sila. Ang sakit nun, diba? Pero may purpose. You know why? They are unbelievers. Ang kanila kapatid, not to save soul, but how to make money. Yun. Yun ang life ng aking sister sa Pasig. May patahian siya, may negosyo mga spare parts, di ba? Ang kanilang mind is how to make money. Ganon. So anong ginawa ng Diyos? Kasi ito naglilinding to. Ang pamangkin ko na yan, naglilinding. So anong ginawa? Napakabilis pa! Ngayon kapatid, habang siya ay nasa ospital, na nakaratay siya na between life and death, wala na. Pero gusto lang talaga nila sa ospital. Kahit sinasabi ng doktor na magagastusan na kayo, talagang gusto talaga. Ay, pinabayaan ng ospital. Diba? Alam mo kapatid, sa bahay nila nag-open ng gawain. Kasi dati nag-open ako doon. Hindi na ako, iba naman, tinigil nila, pinastop nila. Ngayon, ang anak nila, between life and death, tinawagan. So, ang pumunta si Pastor Russell, ang matandang kapatid ni Pastor Carlito. Siya nagalagay doon. Alam niyo ba kung ano ang nangyayari? The whole family, ang kanila. Hanggang sa kusina, pag sinabi ni Pastor Carlito, itaas ang kamay hanggang sa kusina, nakataas lahat ng kamay. Talagang natakot silang lahat na ganun pala ang Panginoon. Within 1 month, na pinakita ng kanyang anak, ng doktor, mamamatay na pala anak niya. Lahat sila, kapatid, nagmanggap sa Panginoon, lahat sila naghahangad ng gawain sa Panginoon. Gusto nila gabi-gabi, may service doon. At napakadali nila magtaas ng kamay, mamalakpak sa Panginoon. Kahit na hindi maganda hindi masyadong marunong ang worship leader, sila kanta sila kahit kanta ng kanta sa Panginoon. Grabe. At mismo ang aking pamangkin na namatay, sabi niya, if God will grant na dagdagan pa ang buhay niya, ano sabi niya? I will serve the Lord. Kapatid, kailan ka gusto mag-serve sa Panginoon? Kung ikaw ay nakaratay na, my God! Ano ang sabi ng Ecclesiastes chapter 12? Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon na darating. At tiyak na darating, lalabo ang mga mata, hindi ka na makakita, matakot ka na lahat ng bagay. At yun ang sinasabi niya. Kung habaan ng kaunti ang buhay niya, maglilingkod. Kung kailan pa patapos na, at sinasabi maglilingkod. And praise the Lord, kapatid. Bakit ko sinasabi? Because wag nating antayin darating tayo sa puntos na ganyan. Ngayon pa, maglingkod na tayo. Amen! Woo! Maglingkod na tayo sa Panginoon, kapatid. Ayan. Kasi, pagdating ng panahon na yan, kung ikaw'y naglilingkod, pwede ka naman humingi sa Panginoon eh. Katulad ni Haring Hezekiah, lalo pa kung ikaw ay isang workers ng Panginoon, Lord, pagalingin mo muna ako, maliit ang mga anak ko. Hindi natin alam na God will grant your request at habaan pa niya ang buhay mo. Secondly, growth result from listening and obeying God's word. Yan. Ang paglago ay nagsisimula sa pakikinig at pagsunod ng salita ng Diyos. Deuteronomy 5:1, Moses continued speaking to the people of Israel and said, listen carefully now to all these laws God has given you. Learn them and be sure to obey them. Kung basahin natin, kapatid, tayo din sinasabihan, no? Listen carefully. Listen carefully. Now to all these laws God has given you. Learn them, pag-aralan nyo, and be sure to obey them. Kapatid, ang tanong, and be sure to obey. Sinasabi pala ng Panginoon and be sure to obey. Kapatid, sinusunod ba natin ang salita ng Bible? Ng Diyos sa Bible?
will not force you to answer. Dahil ikaw lang at ang Panginoon ang nakaalam ng lahat ng bagay. Amen! Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan ay dinggin po natin. Ano sabi niya? Be sure to obey them. Kaya mahirap ang walang Bible dahil hindi mo alam. Gusto mo ngang gawin, pero wala kang Bible, kaya hindi mo magawa. Pero mga kapatid, hindi ka po mabigyan ng sorry dyan ng Panginoon. Kasi po, ang Bible is nagkalat. Bakit hindi mo binili yan? Diba? Yan ang sinasabi. So Moses commanded the Israelites to hear, learn, and follow God's stature. Tingnan po natin ang Deuteronomy 5:3. The Lord our God made a covenant with you at Mount Horeb, not with your ancestors, but with you who are here today. Kung babasahin mo yan, ay sinasabi yan, ngayon, today, ngayon. Ano sabi niya? Hindi lang niya sinabi doon sa ancestor natin, but with you, sa atin, who are here, alive today. Ibig sabihin, ang salitang ito ay para sa mga taong buhay sa oras na ito ay pakinggan ang salita niya. Today. Wow, no? So, magadaling salita, kapatid, ngayon mismo ay nagbibigay ang Diyos ng paalala sa atin na dapat, kapatid, ay tayo po ay magkaroon tayo ng contract with the Lord. No? Ganon. Na ang kanyang mga salita ay atin talagang basahin at pag-aralan natin. Christians also have entered to the covenant with God through Jesus Christ and should be responsive through living a Christ-like life. Yan. Christian. Kasi sinabi niyo, you who are here alive today. So Christian also have entered to a covenant with God through Jesus Christ and should be responsive through living a Christian life. Like life. Kailangan tayo po, kapatid, ay talagang responsive po tayo dyan. Moses' threefold covenant to Israelite. Yan. Moses' threefold covenant to Israelite. At ito po, mga kapatid, is excellent advice ni Moses. Ano po sinasabi dyan? Hearing. Hearing is absorbing and accepting knowledge about God. Learning, understanding its meaning and implication. Following, putting into action all we have learned and understood. Kita nyo, kapatid? Kaya kung wala kang Bible, anong dinggin mo? Kapatid, isang oras lang to, ang ating pagtipon-tipon dito. After nito, mamalingki ka, mag-shopping ka, punta ka sa trabaho, wala na to. Pero kung may Bible ka, pakinggan mo ang sinasabi ng Bible. Basahin mo at pakinggan mo. Sabi niyan, absorbing and accepting knowledge about God. Tanggapin po natin ang kaalaman mo sa Panginoon. Then, learning, pag-aralan, understanding its meaning and implication. Yan ang sinasabi ko sa inyo, kapatid, intindihin natin. Huwag lang basahin ang Bible na panagbasa ka ng comics or whatsoever, kundi pag-aralan ang Bible. May sinasabi kasi. May sinasabi kasi siya. Then, following, putting into action all we have learned and understood. Kita nyo, kapatid, hindi lang ang Bible binabasa at tapos na, kundi sinusunod, pinilagay natin sa action. Kung ano sinasabi ng Biblia, action. Gawin mo agad. Ayan ang sinasabi ng Bible. Number 3, recognizing others' weaknesses open the path to growth. Ayan. Recognizing each other's weaknesses. Mga weaknesses, kahinaan ng iba, ay nagbubukas ng daan sa paglago. Romans 14:1, accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. Kaya nakalagay ng, kapatid, kasi kadalasan, pag may maka-enkwentro tayo na ibang mga sikta, may awayan yun. Kapag na-twist yung sinasabi natin na katotohanan din na-twist, gera yun. Diba? Pero ang sabi dito, kapatid, ay hindi. Accept one, those whose faith is weak.
without quarreling over disputable matters. Now, what is weak faith? Ano ba yung mahinang panampalataya? According to Paul, weak faith is an immature faith. Immature faith, one that has not yet developed. Hindi pa na-develop kasi. Has to be understood, trained, and nurtured. Ibig sabihin pala, yung sinasabing weak faith, immature. Ibig sabihin ng immature ay hindi pa na-develop. Parang yung bata ba na maliit pa sa tiyan ng magulang, hindi pa na-develop, hindi pa buo, unti-unting na-develop, kaya hindi pa siya maging tao, kasi hindi pa siya na-develop. Kaya ang sinasabi din, has to be understood, trained, and nurtured. Kaya kailangan talaga itin natin siya at turuan natin siya. Diba? Dapat ganon. Kasi immature ang kanyang faith. 3B, responding correctly to others' weaknesses is a measure of growth. Yan. Responding correctly to others' weaknesses is a measure of growth. Paul teaches us to respond to weak brother in love. Sa mga mahihina po, kapatid, i-response natin sila, turuan natin sila with love. Romans 14:19, let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Tama kapatid? Gawa tayo ng effort, ng paraan natin upang dalilid sa kapayapaan and to mutual edification. Hindi panggulo, hindi pang gira-gira. Kundi doon natin sila dadalhin sa kapayapaan. Number 4, growth result of discipline. Growth result from discipline. Ang paglago pala ay resulta din ng disiplina. 1 Corinthians 9:25. Yan. Everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it as a Christian. We do it to get a crown that will last forever. Tingnan niyo po kapatid ang sinabi niya. Everyone who competes, sumali ka sa game, sabi niya, goes into strict training. Ibig sabihin, grabe po ang training diyan. Kasi para makakuha sila ng crown, mga medalya, eto si medalya, makuha nila ako, na hindi forever. Kasi si medalya, mamamatay. Grabe, no? But we do it, a crown. Ang atin pong a crown that will last. Yan ang sinasabi. Winning the race requires discipline. What discipline requires? Ano po ang requirements ng disiplina? Discipline requires hard work. Yan. Hard work, self-denial, commitment, consistency, determination. Ayan. Which are all meant growth. Yan. Ang ibig sabihin po ito ay growth. Yan. Disiplina ito ng growth. Hard work. Kaya hindi dito pwede. Kaya kanina po sinabi kapag magsali ka sa competition sa mga games na ganyan, kailangan ang hard work. Kailangan strict training. Hindi po yung palaay-laay. Yan. Hindi po ganon. Tapos, self-denial. Commitment. Consistency, determination. Kailangan determinado ka talaga para ikaw ay lumago. We must give up something good in order to align with God's desire. Ayan. We must give up something in order to align with God's desire. Mga kapatid, ito po yung sinasabi na sometimes sa buhay natin, mayroon tayong i-give up sa buhay natin para masunod ang kalooban ng Panginoon. I remember noon ng aking pamangkin, si anak ni Pastor Dormal, siya po ay, hindi ko alam kung engineer siya
anak ni Pastor Dormal, engineer or commerce, nagkatrabaho siya, ano po niya ang calling ng Panginoon sa kanya na magpastor. Iniwan niya ang trabaho. Good salary. Sa Amerika yun, hindi sa Philippines. Doon sa trabaho. Iniwan niya at nag-aral sa Bible School at nagpastor siya. Grabe, no? Nung mag-umpisa ako, kapatid, hindi pa ako nagpastor noon. Pero nasa pastoral staff ako ng Pasay. Nag-held ako ng mga Bible study. Ako lang kasi ang pinaka-number 1 doon tsaka yung kasama ko yung lola ni Pastor Jeff Mania. Alam niyo kung magkano allowance? 100 a month. Ang kinsinas, 50. Ang laki na pamasahe ko from Pasig to Pasay. Pero I never stopped. You know why? I prayed. Lord, bigyan mo naman ako ng mga makasama ko sa gawain, yung may pira-pira. Kasi ako wala WW. So kung ang ibigay sa akin na partner W din, wala kami magagawa. Alam mo, God answered. Kasi ang lula ni Jeff ay may business, tapos Sister Auring ay may business din, pero ito sila lahat ay patay na. At ngayon po, saksi sila sa ginagawa ko ngayon. Sila po ay may mayroon. Kaya makalabas lang po ako mula Pasig hanggang Pasay at pumunta kami sa mga lugar-lugar, sila ay bahala ng pamasahe. At pag uwi ko, ay may mga ninang may isang bigyan ako ng 10, isang bigyan ako ng 5 piso. Makauwi ako sa Pasig, makabili pa ako ng bigas. Minsan may magbigay pa sa akin ng 20. Pero I never stop working. Basta makalabas ng ako, Lord, okay na. Kaya, pagdating ko doon, kung wala akong pera, hinam ko sa kapatid ko, pamasahe lang. Bigyan ako. O hindi mo na bayaran yan, bigay na lang yun. Di, salamat. Diba? Mga kapatid, I never stop working. Kung nag-start ako ng pagtrabaho sa Panginoon, 100 a month. Tingnan niyo kung gaano kahirap. And I have 5 children before God called me to become a pastor. Yun po muna ako. Pero lahat ng gawain sa Pasay, nasa balikat ko po noon. Tiniis ko po yan for the glory of God. Hindi naman kami pinabayaan ng Panginoon. Alam niyo bang haba ng kamay ng Panginoon? Minsan, ayan, mama ni Jeff, I don't know kung nandito siya. Sabi niya, huwag ka nang umuwi. Bukas na umuwi. Dito ka na matulog. Pag uwi ko, may biyaya na pera, may mahabang, malaking bangos, iuwi mo na to. Isipin mo yan. Oh, wala kang utang. Di ba? Hindi ko inutang yun. Binigay ng Diyos sa akin sa pamagitan ng kanyang mga anak. Amen! Hallelujah! Praise the Lord God Almighty! Oh Lord, we glorify your name. Alam niyo ba kapatid, hindi ka nga nakakahawak ng 1,000. Pero wala ka naman problema. God supply your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Alam niyo ba yan? 1 Corinthians 9:27, di ba sabi ko kanina, mga kapatid, na i-give up natin something in order to attain to God's stars. Now, 1 Corinthians 9:27, ito po yung connection doon kanina sa training. Subalit pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito, upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Diyan mo? Sinusupil niya, kapatid, ang kanyang sarili. Ibig sabihin, ang training niya, talagang training. Strict training talaga siya. Ayan. As we are running toward our heavenly rewards, engage ourselves in prayer, Bible study, and worship. Empower us to run with vitality and endurance. Habang tayo po ay tumatakbo, running toward our heavenly reward. Kasi ganoon naman talaga, hindi ba? Bakit tayo nga patuloy ang paglilingkod sa Panginoon? Kasi we are running toward the heavenly reward. Ano pang heavenly reward? Life eternally. Life eternal. Eternal life. Kaya sabi niya, we need to engage ourselves in prayer, Bible study, and worship. Empowers us to run with vitality and endurance. Kaya, ganyan kapatid. Ngayon, kung wala kang hinahabol na uninanais na magkaroon ng heavenly reward, eternal life, then, it's up for you.
Di ba? Ikaw na lang bahala. Pero kung ikaw ay naghahangad, kapatid, ng heavenly rewards, eternal life, engage yourself in prayer, Bible study, and worship. Empowers us to run with vitality and endurance. Kung gusto natin, yan pong gagawin natin. Important reminder as Christian. Yan, important. Train diligently. Your spiritual progress depends on it. Train diligently your spiritual progress. Now let's go to our conclusion. Philippians 3:12 and 14. Not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do. Listen. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press toward the goal to win the prize for which God has called me. Heavenly reward in Christ Jesus. Mga kapatid, gusto ko pong ulitin natin ito. Because we need to declare, kapatid, we need to declare for the coming year, forgetting the past. Inihiling ko pong tayo po lahat ay tumayo. At ulitin po natin ito. Nakita niyo yung yellow? Yan. Lahat po. Yan. Ano pong sinasabi ni Paul? Lakasan po natin. But one thing I do. Let's begin. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me. Heavenward in Christ Jesus. Ulitin natin. One thing I do, forgetting what is behind. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me. Heavenward in Christ Jesus. I pray mga kapatid talaga, nakalimutan po natin ang lahat. Iyan po sabi niya, one thing. As one church and one body, let us all declare for the coming year, forgetting what is behind. Amen. Ni-declare natin po ano po yung mga bagay behind us. Church, Christ-like life is not a moment of achieve, but the goal for a pursue. To pursue. Therefore, we must all strive to grow for the glory of God. Kapatid, kapag gumawa lang tayo ng Christmas o New Year resolution, pabalik-balik lang. Di ba sinabi natin kanina doon? Talagang repeating old pattern. Hindi niyo ba nakita ang buhay natin? January hanggang to December, ganun lang. Kaya pag dumanong ka, how is our Christian life? Sabihin, ganito pa rin. No improvement. Walang growth. Bakit kapatid? Kasi po nag-ending na ang year na dapat kalimutan, forgetting the past. Ay hindi. Binitbit pa natin yung past at hindi natin magawa ang sa hinaharap. But now, 2023, let's forget the past. At ang sabi ng Biblia, tayo po ngayon, kapatid, ay tumingin sa ating hinaharap. Yun po yung dapat natin ngayong gagawin. Kalimutan natin ang mga nakaraan. Dahil hindi ka aasinto doon, mahirapan ka lang, ganun-ganun, repetition ang ating buhay. Kung ano noon, ganun pa rin ang mangyayari sa atin. Walang pagbabago ang buhay natin. Kailangan kapatid, 2024, I pray that God will change ang status ng life natin. Because you know, when Jesus came dito sa mundo, kapatid, anong dala niya? Sabi niya, I came to give life abundantly. Abundantly. Isang buhay makasiyasiya, kapatid. Isang buhay na kasiyasiya, full. Sabi niya, abundantly.
Pero ano nangyari sa atin? Because kapatid, hindi tayo nakatutok sa Panginoon sa bagong taon na bago na ang gagawin ng pansabuhay na nakadun pa tayo namumuhay sa likod natin sa what is behind us. So walang nangyayari. Repetition ng repetition. Kapatid, sayang po ang pangako ng Panginoon sa atin. Siya, I came to give life abundantly. At dapat yun ang mangyari sa atin. Katiyan nyo kapatid, halos hindi tayo makasmile. Punta ka doon sa labas, oh. Sa palengke, pag nasa labas, ay, nakabili ka na. Ay, oo, naku, Diyos ko, ang dami. Tingnan mo doon. Kasi ako, ginawa ko yan. Punta ko doon, tinitingnan ko ng mga tao. Ganon, uy, nakabili ka. Oo, saan ka nakabili? Ay, doon. Ay, sige naman doon. Oh, grabe talaga, oh. Pero tayong Christian, nakahalo kip-kip. Samantala ang Panginoon ay sumasa atin. At hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hawak natin ang kanyang pangako. I will never leave you, nor forsake you. Nandyan sa iyo, sa kapatid, ang pangako ng Diyos. Pero nasaan tayo? Diba? Sabi ko sa iyo, pumunta kayo sa palengke, makita niyo ang mga tao doon, masayang masaya. Namimilihan, bilihan ng ganito, bilihan ng ganito. Sana po, tayo yun. Masayang masaya, rejoicing. Diba? Kaya nga, dapat pagharian tayo ng Diyos upang limuwanag ang ating mga buhay. That is my prayer. Na pagharian tayo ng Panginoon before we leave this place. Pagharian tayo ng Diyos upang lumiwanag ang ating mga buhay. Yun lang po ang kailangan natin. Pag lumiwanag ng buhay natin, ibig sabihin, maghahari ang Diyos, ang salita niya ngayon ipamuhay natin. Then, darating tayo sa puntos na sinabi ng Panginoon, I gave abundant life. 2024, we need to receive the abundant life na plano ng Diyos para sa atin. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat, Lord. Salamat po, Panginoon, sapagkat napakabuti niyo sa amin, Lord. You have been reminded us, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord, na hindi kami mamumuhay ng repetition, old patterns in life, Panginoon. Kaya nga, Lord, sinabi niyo sa banal na kasulatan, New Year, bagong taon. Dapat, Panginoon, nababago ang lahat sa amin. At hindi kami mamumuhay what is behind us, Panginoon. Sinasabi niyo, forgetting what is behind. And Lord, haharapin namin ang bagong buhay kay Kristo. This year, 2024, Panginoon. Lord, na may kasaganaan sa buhay, may kagalakan at may paglago sa aming mga buhay spiritual, Panginoon. Na magdadala ng kaluwalhatian, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Oh Lord, tulungan niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak. Lord, wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Tunay na wala kaming magagawa. Kahit anong gagawin namin, Panginoon, walang mangyayari sa buhay namin. Kahit marami kaming pera, Panginoon, Lord, walang magagawa ang pera, Panginoon, sa isang bagay na nais mo mangyari sa buhay ng tao. Kaya, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Lord, I'm pleading you. Bless your people, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na kalimutan na ang nakaraan at mamuhay kami ngayon, Panginoon, ng panibago, Lord. Panginoon, bago, Lord, sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. At i-apply namin ang salitang aming narinig, Panginoon, upang magkaroon ng liwanag ang aming mga buhay. O Diyos na makapangyarihan, kayo lang nakababatid, Panginoon, kung ano na sa amin. Lord, sinabi niyo, Panginoon, don't let your heart be troubled. Trust God, trust Jesus. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God your need and don't forget to thank Him for the answers of your prayer. Hallelujah. Be strong and courageous. Don't be afraid or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Hallelujah. Praise the Lord. Don't be afraid, children of God. See the salvation of God. Hallelujah. Oh, to God be the glory, Lord. To God be the glory, Father. Lord, we thank you, Lord. Sa panahon, kapatid, ng pangailangan, Jesus, God said, call unto me and I will answer thee and I will shew thee great and mighty things that know it not. Oh, Lord. For I know the plan for you, the plan to prosper you and not to harm you.
the plan to give you hope and wonderful future. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. For without faith, it is impossible to please God. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong gagawin sa buhay namin 2024. Lord, maraming salamat. Ngayon pa lang, Panginoon, pinupuri ka na namin. Because, Lord, napakaganda ng mga pangako niyo sa amin. It is written, Lord. Hindi mabaliwala. It is written. At dahil it is written, mangyayari, Panginoon. At mangyayari because it is written. Lord, maraming salamat, Panginoon. I pray, Lord, that you will continually bless your children, Lord. Continually bless them, Lord. And help them, Lord, to know the truth. That the truth will just set them free. Father, we thank you so much. And this is our prayer for today. In Jesus' name. Amen. Amen. Para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, di magbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, may mga problema, mga karamdaman tayo, or whatsoever. Tayo po ay taas natin ang ating mga kamay at sabihin natin sa Diyos, maghari ka upang magliwanag ang aming mga buhay. Sige po kapatid, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, speak, open your mouth, open your mouth. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Lord, you know the needs of your people. Kapatid, sabihin mo sa Panginoon ang problema mo. Sabihin mo sapagkat ang Diyos ay narito sa kalagitnaan at alam niya ang pangangailangan mo. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kapatid, buksan niyo ang inyong mga labi at magsalita kayo sa Panginoon at siya'y nakikinig sa inyo ngayon. 2 or 3 gather in His name. God is in the midst of us. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong ngalan, Lord. You know the needs of your people. Panginoon, kayo lang ang nakababatid, kayo lang ang nakaalam ng sitwasyon ka ng kanilang mga buhay. O, Panginoon, Panginoon. Lord, Lord, Jesus, be merciful to us, Lord, this umagang ito, Panginoon. Upang uuwi kami, Panginoon, na dala ang kagalakan, katagumpayan sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah, Lord. Hallelujah. As the Bible says, cast your cares upon Him, for He careth for you. Cast your burden upon the Lord. He will sustain you, and He will not let the righteous to move. Kaya therefore,
Tell God now. Tell God your need, kapatid. And don't forget to thank Him for the answers of your prayer. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Lord, you know the needs of your people. Yes, kapatid, sabihin mo yan sa Panginoon. Hingin mo sa Panginoon ang tulong niya sa buhay mo, kapatid, upang kayo ay pagharian ng Diyos at liliwanag ang ating mga buhay. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin, Panginoon. Purihin, Lord. Purihin ang iyong ngalan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. To God be the glory. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Praise the Lord God Almighty. Hallelujah. Sige po, kapatid, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Shout the Lord, hallelujah! Purihin ang Diyos! Hallelujah! To God be the glory. Let the name of God be glorified in our life. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Father. We glorify your name. It's time of giving. Kung katatapos na natin, follow God's instruction. Give, and it shall be given back unto you by the good measure, pressed down, shaken together, run it over. Give, kapatid, give. Sabi ng Panginoon, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, if I will not open the windows of heaven and pour out the blessing that you have no room to contain it. Wow! Subukin mo. Sabi ng Diyos, subukin ninyo ako. Kung hindi ko bubuksan ang dulungawan ng kalangitan, na wala na kayong silid kalalagyan. Hallelujah. Let us pray. Lord, hawak ng inyong mga anak ang kanyang tithes and offering and even the pledges, Panginoon. Lord, tanggapin niyo po ito, Panginoon, pang magamit, Lord, sa kalalawak ng inyong gawain dito sa barangay Salawag at sa kaayusan, Panginoon, ng iyong bahay-sambahan. Lord, we just pray, Panginoon, na marami pang kaluluwa ang darating sa lugar na ito upang, Panginoon, maglingkod sa iyo, Lord, at magpasalamat sa inyong kadakilan sa lahat ng iyong kabutihan ginawa sa amin mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Receive now the tithes and offering and pledges of your people. Lord, bless niyo po ang the source of their income, mga hanap buhay, mga negosyo, mga trabaho. Give promotion, Panginoon. 2024, Panginoon. Dapat, Lord, matanggap nila ang mga promotion sa kanilang mga trabaho. Lord, ang aming mga kamag-anak, kaibigan sa abroad, Panginoon, kayo na nakababatid ng kanilang buhay. Right now, Father God, we pray, Lord, sa amin mga brother and sister na nagtatrabaho sa abroad, Panginoon. Lord, bless them. Takpan niyo sila ng iyong banal na dugo, Panginoon, laban sa mga masasamang gawain, Lord. And dalangin po namin, Panginoon, na buksan niyo ang ganhan ng pagpapala, Panginoon, and give promotion to them, Lord. Ingatan niyo sila, Panginoon, and give them long life. Thank you, God, for covering them with the blood of Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat. At pagpalain mo ang mga mahal nila sa buhay na nandito sa Pilipinas, Panginoon. At ingatan niyo, Lord. Panginoon, we also pray, Panginoon, Lord, sa mga magulang, Panginoon, at sa mga anak, Panginoon. Nanaway, Lord, ang mga anak magkaroon ng respeto sa kanilang mga magulang at ang mga magulang ay matuto, Panginoon, na magmahal sa kanilang mga anak. At ang mga mag-asawa, Panginoon, Lord, bind them with the cord of love, Panginoon. That cannot be broken. Lord, maraming salamat. Ito pong amin dinadalangin, Panginoon, sa umagang ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, kapatid, taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon i-receive. And we will receive the blessing of God. Receive the blessing of God. Receive the blessing of God. From the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the power of the Holy Spirit. Church of God, now receive the blessing of good health. Receive the blessing of long life. And receive the blessing of prosperous living. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everyone says, Amen. Amen.
Yes, amen. Amen. Thank you, Lord. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. See you next Sunday, Happy New Year. 2024. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama,